Good day guys, short vlog lang tayo. I-update ko lang kayo sa body colored painting process ng ating Ranger Raptor. In my previous vlog, nagpapintura tayo dito sa Steadfast Autoworks ng ating fender flares. Previously, hindi natapos yung ating painting process. May mga parts pa ako na gusto kong papinturahan ng white. Especially doon sa may rear quarter panel, sa may rear bumper. Yung iba nag-suggest na pinturahan ko daw yung rear bumper at saka yung front bumper. For me, parang overkill na siya. So maganda rin yung merong mga black accent dito sa body. Para ma-distinguish pa rin siya na Ranger Raptor. So pumunta tayo dito sa Steadfast Autoworks after 1 week para papinturahan natin itong rear quarter panel. And additionally, sinabay ko na rin yung UVP or yung skid plate dito sa bandang harap para maging white color na din. So kasabay nung painting nung rear quarter panel para ma-paint match dun sa body. As of now, color silver siya at gusto kong mapantay yung kulay niya dun sa mismong body. O yan, napinturahan na at yan yung finished product ng quarter panel at saka nung skid plate. Hindi pa siya napapalis at mamaya ipapalis nila yan para kumintab at pumantay ng konti yung mismong kulay. After a few weeks, medyo pumantay na yung kulay ng fender flares ko doon sa body. So medyo nagsettle na yung kulay. Previously, ganito rin yung kulay niya, mas maputi siya kaysa doon sa body. So ang expectation ko is after a few weeks or a couple of months, papantay na yung kulay dun sa mismong body. As of now, mapapansin nyo medyo yellowish yung body ko kasi naka-PPF siya. So iba talaga kapag ka naka-PPF. Iba talaga pag naka-PPF, medyo yellowish siya. Pero kung tinanggal ko yung PPF, I'm sure magiging pareho na yung kulay nila. So ito, binabalik na niya yung parang accent dito sa may bumper area. So, kailangan dahan-dahan lang pagbabalik at saka pagtanggal niyan. May mga clips kasi yan doon sa likod. So, once na may maputol na isa, hindi mo na siya maibabalik sa original position. So, kung masira, kailangan mong palitan ng bago yung panel na yan. So, as much as possible, dapat maiingat yung gumagawa. So, ito naman yung part ng rear quarter panel ng bumper. You will notice yung butas-butas na yan yung ilalim ng paint nung pinagtanggalan ng quarter panel. Iba talaga yung kulay niya, mas white siya than the body na naka-PPF. So, mas maputi talaga yung original body color kapag walang PPF. Anyway, ganito yung pagbalik ng quarter panel. So, kailangan palawagin mo yung bumper para ma-access mo yung dalawang bolts dun sa rear quarter panel. Medyo mabigat yung bumper, hindi mo naman talaga siya tatanggalin. Papalawagin mo lang para maipasok mo yung rear quarter panel. Clip-on lang naman yan. Dapat maingat din yung gumagawa kasi may mga wires yan na nakakabit dun sa sensor dun sa likod. So, hindi mo dapat tanggalin yung bumper para hindi ka na magkakabit uli ng mga wires. So, ganito yung pagbalik ng quarter panel. Meron kasi diyang dalawang screw na kailangan mong higpitan. Hindi mo siya mahihigpitan hanggat hindi mo inaangat yung bumper kasi wala kang space. So, kailangan mo ng extra help para ma-execute mo yung ganitong process. So, Allen wrench lang naman ang gagamitin mo dyan para mahigpitan yung dalawang screws. So, after na mapahigpitan yung screws, ibabalik mo na uli yung bumper. Medyo mabigat yung bumper, so kailangan ibalik mo uli yung pinaka-nuts dun sa ilalim. So, kailangan may helper talaga na hahawak ng bumper. Ang bigat talaga niya eh. So, sa ilalim, meron dong tornilyo. So, papahigpitan. So, dapat maibalik yun sa dating position para hindi siya gumalaw. So, makikita nyo itong bagong quarter panel, mas maputi siya ng konti. So, after a while, papantay din yung kulay niya. Kasi napansin ko yung fender flare ko, medyo malapit na yung kulay dun sa body. So, expect ko after a while, papantay na rin yung kulay nila. As I said previously, yung body niya naka-PPF, kaya medyo yellowish siya. Siguro maghihintay pa ako ng 2 months pagka tuyong-tuyo na yung paint at nagpantay na yung kulay, saka ko siya lalagyan ng PPF. So ngayon, kinakabit na uli yung rear quarter panel dito sa left side.
using the same procedure doon sa kanan. So yan, ganun din. Kailangan mo ding pahigpitan itong dalawang screws dito sa rear quarter panel. Tapos hilahin mo yung bumper para mapahigpitan mo yung screw. So same procedure din lang. Sa mga nagtatanong doon sa fitment ng raid mud flaps ko, hindi ko siya fully inilabas. Gusto ko ma-appreciate pa rin yung gulong ko at mas maganda siyang tingnan. But mind you, hindi 100% na napiprevent niya yung talsik ng dumi sa body. Okay, naikabit na nila yung rear quarter panel, inaangat din ng konti yung fender flare, inipit. So okay na. So ito naman yung skid plate. Meron diyang 4 na bolt na naghahawak ng skid plate. So madali lang siyang ibalik ulit. Medyo mabigat lang ng konti kasi metal yan. So kailangan din may helper. So yan, kinakabit na nila yung 4 na bolts. Ang maganda lang dito sa Steadfast Autoworks, maingat sila. Multi-skilled yung mga workers niya at positive yung mga attitude. So masarap magpagawa pagka ganito yung mga workers, no? Nakikinig sila. Hindi sila yung tipong nagmamadali basta matapos na lang. So they care about the customer. Siguro nasa training din yan ng owner. Yung iba kasing shop na napuntahan ko, may mga attitude yung workers, no? So hindi ako komportable. Dito madali silang pakiusapan. So kung may mga request ka, ina-accommodate nila. So yan, tapos na, nakabit na yung skid plate. Ang next na ginawa is pinalis na niya yung rear quarter panel para mas lalong kumintab. So same process lang as before. So kailangan mong ipalis kasi bago yung pintura mo, medyo magaspang yan ng konti eh. So kailangan mong ipalis para maging smooth. So itong nagpapalis ay si Romel. Multi-skilled siya. Siya yung nagpintura nito. Marunong din siya sa electrical, marunong din sa mechanical. As I said, it will take some time para pumantay yung kulay. Siya nga pala, yung pagpintura mo kasi dito sa plastic part, siyempre iba yung surface material nito than the metal. So yung pintura, hindi mo talaga maha 100% na parehong-pareho. Especially yung pearl white color, yun ang pinakamahirap i-match. So I think kung magpapa-body color kayo, ang pinaka-safest talaga is yung black color. Naisip ko kung black yung color ng Raptor ko, ipapa-body color ko lahat, pati yung bumper. May nakita ko sa ibang bansa, gaya ng sa Australia, na purely black yung kanilang Raptor. Tapos nakapalis yung kanilang rim. So bagay na bagay. So gandang-ganda ako sa ganitong color scheme. So it's very simple. Ang ganda ng dating. Wheels lang, polish trims. Tapos may magandang goma. Okay na. Tapos may magandang exhaust, okay na. Siguro in the future magpapalagay tayo ng bagong exhaust. Okay, tapos nang mapalis yung right side. Ang isusunod namang ipapalis itong left side. So same process ulit. So after that, tapos na tayo at pwede na tayong umuwi. So ipapakita ko sa inyo yung progress ng pagpantay ng paint dun sa body after a while. As I said, iba yung effect ng paint doon sa plastic, doon sa metal. So may time siya to fully cure para lumabas yung tunay na kulay. Hindi talaga siya 100% match. Sa tingin ko, it will take me mga 1 month para yung kulay medyo magpantay na. So ipapakita ko sa inyo yung evolution ng paint na ito. As of now, you will see na medyo off yung kulay niya. So, pag tagal-tagal niyan, medyo magiging okay na siya. Okay yan, pinapalis na rin ni Romel itong sa front bumper dito sa baba, no? Pero yung sa skid plate, hindi ko na siya ipapalis. Dito lang sa bandang harap kasi yan yung medyo parang plastic part. So, maraming salamat nga pala sa owner ng Steadfast, si Jason Saginsin. So, pag-accommodate sa mga request ko. Madali siyang kausap, very accommodating at hands-on siya. So kung naghahanap kayo ng shop na meron kayong gustong ipagawa, na gusto nyong mag-DIY o mag-suggest kayo ng mga parts na ikakabit, puntahan nyo si Steadfast Autoworks. So kung may special request kayo, gagawa niya ng paraan hanggang sa kaya ng kanyang resources. Kaya siya yung go-to shop ko at siya yung nirekomenda ko sa grupo ko. Sa ngayon kasi mahirap maghanap ng mga shop na mapagkakatiwalaan. Dito sa Steadfast, marami silang mga auto parts. So, pwede kang mag-order sa kanila.
Kasi kung wala, pwede naman nilang i-order and then i-schedule mo lang yung pagpapakabit. Okay, almost done na tayo. So, tinatanggalan ni Romel yung mga masking tape na kinabit niya nung siya ay nagpapalis para hindi magasgas yung plastic part dun sa may bandang gitna. So, konting punas na lang and we're done. Okay, papakita ko rin sa inyo yung progress niya after a few days. Tingnan natin yung result ng paint. Okay, once na ma-fully cured na yung pintura, unti-unti na magpapantay yung kulay dun sa body. You will notice here after the painting, after a few days lang, medyo pumantay na yung kulay doon sa body. And I think malaki talaga yung effect niya dun sa hinahanap ko na look. Ang inspiration ko talaga sa build na ito is yung mga pre-runners sa USA. So kung hindi kayo familiar doon, yun yung mga off-road vehicles na minomodify for high-speed off-roading. Actually, yung mga pre-runners merong body-colored flares, manipis na bumper sa harap at saka dun sa likod. Pero hindi ko naman talaga fully build na pre-runner yung look. Ayaw ko din namang mag-steel bumper since bibigat yung weight at makaka-apekto sa fuel consumption. So, simple lang, very rare lang kasi yung gumagawa ng pre-runner look dito sa mga pick-up sa Pilipinas. To give you an idea of the color difference, ito yung part ng body na walang PPF. Makikita nyo, puting-puti siya. Ito naman naka-PPF, medyo darker yung shade. Yan yung sinasabi ko, kung naka-PPF ka, hindi mo makokopya 100% yung kulay ng pinapinturahan mo. So kung naka-PPF ito, I'm sure sobrang lapit nung kulay na makukuha mo dun sa body. So again, I'm happy with the result. Nakuha naman yung scheme na gusto ko, malinis lang, na meron naman dating. Yung iba, gusto nila yung black yung fender flares, pero sa akin, gusto ko malinis lang talaga. At ngayon, mas na-appreciate ko yung width ng body ng Raptor. Kasi na-painted na siya ng white, so mas mukha siyang malapad, especially kung makikita mo siya in person. And yung mud flap ko na red is bumagay naman dun sa look na binody colored natin yung mismong fender flares. So kung black yung fender flare, medyo magpa-pop up yung mud flap masyado. So dito mas proportionate siyang tingnan at mas eye-catching siya. So yan lang naman pagdating sa build na to. Ang sunod nating upgrade is yung exhaust. Iniisip ko pa kung dual type o yung V6 style, or yung side exit lang na single tip, or yung medyo pang old school na look. So, tingnan natin. Basta as much as possible yung chrome tip, or pwede rin naman yung black tip ng bola. So, let's see, almost done na naman yung build na ito so far. Kaya nga pala, maglalagay nga pala tayo ng half rack dito sa bed. Hindi pa lang dumarating from China, baka end of August pa. Sana bumagay siya kasi kailangan ko ng extra storage for our camping. Gusto ko uling magpasalamat sa Steadfast Autoworks sa pulidong gawa at saka dun sa mga request ko. Alright, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!